Maling-mali mga kapuso na ipagbili ang ating boto at simula ngayong eleksyon, dapat tama. Kaya naman dapat panatili nating sagrado ang boto at huwag sayangin ang mga ito sa anumang halaga. Balitang hatid ni Cara David. Ang mga litratong ito ay ipinadala sa U-Scoop ng dalawa nating kababayan. Mga kuha ito ng sample ballot para sa eleksyon noong 2010. May kalakip itong pera. Ipinamimigay daw ito ng mga taga-suporta ng kandidato sa mga botante. Ang kanilang boto, pinresyuhan ng 500 piso. Abot langit ang pagsisisi ng botanteng itago na lang natin sa pangalang Lenlen sa ginawa niyang pagbebenta ng kanyang boto noong eleksyon 2010. Ang dahilan, sa akin, hindi ko hindi ko naisip gawa din sa kahirapan eh. Wala kang ibang paraan kundi kunin yun talaga dahil nandyan na eh. Stage 2 na ang breast cancer ni Lenlen. Wala na siyang matakbuhan. Ngayon, sising-sisi ako eh. Ito, pati kalusugan ko. Kitang-kita ko talaga na ang pagpumasok ka ng public hospital, unang-unang kailangan ng may hirap na katulad ko ay gamot. Di nila pupunduan. Yung dapat sa aming mahihirap, binubulsa nila. Minsan dahilan sa kahirapan ay napipilitan silang ibenta ang kanilang boto. Kaya yan ay hindi halos pasugpo, lalong-lalo na sa mga areas na marami tayong kababayang naghihirap at napagsasamantalahan ng mga kandidato. Yun ang dahilan kung bakit ang vote buying ay hindi mapigilan hanggang sa ngayon. Kapit sa patalimang maraming Pilipino, yan ang sinasamantala ng mga politikong oportunista. Yung mayors, 1.5. Tapos ang vice, magbibigay yun ng 500. Tapos yung mga sa susunod mga pababa na yun. All in all talaga 3.9. Ang vote buying sa ating bansa, yan ay sa ilalim ng Section 261A of the Omnibus Election Code. Nang ibig sabihin, hindi lamang vote buying kundi vote selling. Na kapag ang kandidato ay bumili ng boto, kailangan yung nagbili ng boto, nagbenta ng boto, liable din siya. Sa manual election, ang penalty lamang dyan ay 1 year imprisonment up to 6 years imprisonment. Dito sa electoral sabotage, kapag ganong kalawak ang pangdaraya o dagdag bawas, yan ay magkakaroon ng life imprisonment. Walang kahinatnan, walang mapatutunguhan kung ipagbilin ninyo ang boto ninyo sa isang taong hindi karapat-dapat na iluklok sa posisyon na yun. Sagrado ang bawat balota kaya dapat ingatan mo ang iyong boto. Dapat tama ang basihan ng mga katangian ng iyong kandidato. Huwag magpasilaw sa kinang ng piso at huwag magbenta ng boto. Cara David, GMA News.